Ang araw mga bata, handa na pa ko yung matuto ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay magdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo dito mga litontonin na dapat natin sundin. Una, pakinig ng mabuti sa guro. Ayusin ang mga gamit at panatilihin ang kalinisan at respetuhin ang bawat isa. Muli sa lahat, kumilos ng may disiplina at kasipagan. Intindihan niyo ba mga bata? Ngayon naman, meron ako dito ipapakita mga larawan sa inyo at tutukuyin niyo kung ano ba ang nakikita niyo. Ano sa tingin niyo ang nakikita niyo? Ano ang ginagawang kilos sa imahe? Tama, paghuhugas. Pangalawa, nagluluto. At pangatlo naman, tama, naglilinis, magaling. Ninyo, tama ba ang tumulong sa ating mga magulang sa paglilinis at pagluluto sa ating tahanan? Tama. Yan. Sino ba sa inyo ang marunong ng tumulong sa pagluluto ng bigas, sa pagsasayin ng bigas? Sa tingin nyo, bakit mahalagang malaman natin ito? Ngayong araw ay tatalakayin natin yan at alamin natin kung bakit nga ba mahalaga ito. Handa na ba kayo? Meron tayo ditong, ano sa tingin nyo ang hawak ko? Tama, ito ay isang halidero. Dito natin ilalagay ang bigas. Ito naman ay sandok. Ito ang ipanghalo natin sa ating bigas o kanin. Mga bata, alam niyo ba kung ano ito? Ito ay isang uri din ng lutuan ng bigas. Ito ay tinatawag nating rice cooker. Ito ang makabagong teknolohiya sa paraan ng pagluluto. Mas mapapadali at mapabilis ang pagsasain natin dito. Diba mga bata? Sa paraan ng pagsasain, dapat kontrolado natin ang nilalagay nating tubig at apoy. Mahalaga din alam natin kung ano ba talaga ang tamang sukat ng tubig para hindi ito malugaw o maaari din itong mailaw. Ang gagawin natin sa pagluluto ay ilalagay natin ang bigas. Pagkatapos nun ay lalagyan natin ang tubig. At unti-unti natin itong huhugasan. Pagkatapos natin itong hugasan ay dapat na natin itapon ang tubig na pinaghugasan. At ulit natin itong lalagyan ng tubig. At huhugasan natin ito ulit. At itatama na naman natin ulit ang pinaghugasan. Ngayon naman dapat pantay ang bigas. At sa paraan ng pagsusukat, pwede natin gamitin ang ating daliri at tapat natin ito sa bigas. Kung ano ang sukat ng bigas ay ganun din dapat ang sukat ng tubig. Ngayon naman ay papakuluan na natin ito sa ating kalan. Yan ay kumukulo na. Antayin muna natin dito ng ilang minuto hanggang sa maluto. Tapos nan kumulo ay makikita nyo medyo maluto-luto na ito. Ngunit may mga tubig pa. Antayin natin ito hanggang sa mawala ang tubig at tatakpan na natin ito. Dapat ay mahina na ang apoy para hindi masunog ang kanin. Pagkatapos nun ay luto na ang ating kanin. Naalala niyo ba ang kaninang pinakita ko sa inyo mga kagamitan sa paraan ng pagluluto ng bigas o kanin? Ano-ano ang ito? Ito ay kaldero, sandok at rice cooker. Galing. Ano na ulit ginagamit ang sandok? Tama. Yung kaldero. Tama din. Yung rice cooker.
Tama. Tingin nyo, bakit mahalagang alam natin kung paano gamitin ang mga kagamitan ito ng tama? Bakit? Tama. Mahalagang alam natin ang tamang paraan ng paggamit ng ating mga kagamitan para maganda din ang resulta ng ating niluto. Ngayon naman, alamin natin kung paano natin ito magagamit ang ating mga natutunan sa loob ng bahay. Meron ako mga halimbawa na sasabihin sa inyo at tutukuyin nyo kung ano ba ang tamang paraan o ang pwede nyo magagawa para mapabuti ito. Una, nabasag at nahulog ang mga kagamitan natin sa pagluluto. Ano ang maaari nyong gawin? Tama. Pangalawa ay may natira pang kanin sa loob ng rice cooker. Ano sa tingin nyo ang gagawin nyo? Tama. Pwede natin ito ilagay sa loob ng ref. Kung hindi naman na makakain. Para maiwasan itong mabulok o masira. Pangatlo naman ay ang iyong kapatid ay nagsain, ngunit hindi ito hinugasan. Ano sa tingin nyo ang gagawin nyo? Tama. Mahusay mga bata. Tandaan nyo, ang maingat at malinis na pagtatrabaho o pagluluto ay nagpapakita ng kalinisan at kapayapaan sa ating pagkabuhay araw-araw. Tandaan niyan mga bata. Ang tamang pamamaraan ng pagmamalasakit sa ating sa loob ng ating tahanan. Halimbawa na paglilinis ng ating mga kagamitan pagkatapos itong gamitin. At ano pa ba? Pagliligpit ng mga ating kinainan o pinaghugasan ng mga kagamitan. Di ba mapapakita ang pagiging responsable sa loob ng ating tahanan? Intindihan niyo ba mga bata? Sana naman ay may natutunan kayo ngayong araw. At yun lamang po.